Yo, kamusta kayong lahat? Sir Lupet here at narito ang ating sample problem para sa resistors in series connection. Okay? So basically, meron tayong formula dito. V, ibig sabihin voltage, is equal to the I or the intensity of electrons, tinatawag natin current, times the resistance. Yan. So pwede tayong gumawa ng formula na V is equal to I times R. Pwede tayong gumawa ng formula na I is equal to V over R. And then R is equal to V over I. So let's see kung alin sa mga formula na magagamit natin. Now, meron tayong mga law dito para sa resistors in series. Ang total resistance ay R1 plus R2 plus kung ilan silang resistors na naka-series. Ang total current ay constant. I1 is equal to I2 and equal din dun sa current ng mga resistor na naka-connect sa kanila in series. And then the total voltage is equal to V1 plus V2 plus kung ilan pa silang naka-series para makuha mo yung total voltage. Diretso tayo sa example. We have R1 here, 5 ohms. R2 is 10 ohms and R3 is 15 ohms. Yan po ang unit ng resistance, ohms, parang headset. And then meron tayong total voltage dito na 3 volts. So, simulan na natin. Para ma-solve mo yan, sabi kapag naka-series, ang total resistance ay pinagsamang ito, 5, 10, 15. So, ilan yun? 5, 10, and 15 is 30. So, meron tayong 30 ohms total resistance. So, the formula is R1 plus R2 plus R3. And kaya naging 30. And then, sa IT, so, total, punta tayo dito. So, that is VT. So, lagyan mo lang ito ng T subscript. So, VT over RT. Then, ang total voltage natin ay 3 over yung ating total resistance ay 30. Yan. So, meron tayong 3 over 30 amperes. Yan. So, wala kasi akong calculator dito sa tabi ko, pero pwede nyo nang i-take as answer yan. 3 over 30 amperes. Yung unit ng current is amperes. So, again, VT is 3 volts. Ito yun. And then, yung total resistance na 30 is ito yun. 3 over 30 amperes. Now, since tayo ay naka-series connection, ito yun, naka-series yan. So, magkakaroon tayo ngayon ng I1, I2, I3 na equal doon sa IT. Kasi ang sabi dito, IT is equal to I1 is equal to I2 is equal to kung ilan pa sila. So meaning, yung nakuha nating IT, yun lang din ang sagot dito. So 3 over 30, 3 over 30, 3 over 30, and don't forget the unit, ampere. So kung may calculator kayo, pwede nyo i-divide kung ano ang value ng 3 over 30 and then round your answers to nearest 2 decimal places. So ito na lang dalawa ang isosolve natin. So V1, V2, and V3. And ang formula for V is I times R. So, ang formula dito is I1, R1. Ibig sabihin, times. Formula for V2 is I2, R2. And then for R3, we have I3, R3. Then, substitution tayo. I1 natin is 5. And then, meron tayong R1 na, sabi dito, ang I1 natin ay 3 over 30. And then meron tayong R1 na 5. So multiplication ito. So as you can see, merong makakancel dyan. So makakancel itong 5 since nasa numerator yan, and then 30 na nasa denominator. So cancel yan, magiging 1 sa taas and then 6. So merong ang 3 over 6. Yan. So, ang 3 over 6 natin is volts. So, ang unit naman for voltage is volts. So, yung 3 over 6, I guess nasa 0.5 yan. 0.5 volts. Yan. Now, dito naman, ang I2 natin is same lang, 3 over 30. Times yung R2 natin is 10. So, at this point, makakancel yung 10 and 30. So, meron kang 1 dito, may 1 ka dito. So, that will be 3
over 3. Yan. 3 pala dito. Yan. So, 3 over 3. So, 3 over 3 is equivalent to 1 volt. And then, last na lang, so yung I3 natin na 3 over 30 ulit, amperes, multiplied by R3. Yung R3 naman natin ay 15. So, ganun ulit. Since yung 15 ay nasa taas, cancel yun, 1. And then, 30 divided by 15 is 2. So, meron ang 3 over 2. And 3 over 2, I guess, yan ay 1.5 volts. Okay, so bago tayo pumunta sa checking, bigyan muna natin mga sagot. RT is 30 ohms. Paano naging ganyan? Pinag-plus lang natin itong 5, 10, and 15. IT, the answer is 3 over 30 amperes. Paano nakuha yan? Our VT is 3. Nasa numerator. And then yung RT is 30. 3 over 30 amperes. Now, since tayo ay naka-series, constant ang ating charge. So, yung buong yan. 3 over 30, 3 over 30, 3 over 30. Now, dito tayo sa kabila, isosolve natin yung V1, V2, and V3. So, ganyan naman ang gagawin. V1 is, V is equal to I times R. So, lahat ng yan, lagyan mo lang ng subscript na 1, subscript na 2, and then subscript na 3. So, V1 is equal to I1 R1. Ang I1 ay 3 over 30. Ang R1 ay 5. Pwede mo namang idiretso sa calculator ito at bibigyan kanya ng sagot na 0.5 volt. Dito naman, sa V2, I2 times R2, 3 over 30 times 10. Kasi yun yung R2 natin, 10. And then, bibigyan kanya ng sagot na 1. Yan, 1 volt. And then, lastly, meron tayong I3 na 3 over 30 pa rin yan, times the R3 which is 15. So, pag pinag-multiply mo sa calculator, bibigyan kanya ng sagot na 1.5 volt. So, checking. So, magiging checking nito is ganito. Checking is total VT must be equal to V1 plus V2 plus V3. So, pag pinag-plus daw natin silang lahat, dapat equal yan sa 3. So, ang V1 ay 0.5, ang V2 ay 1, and then ang V3 ay 1.5. So, meron ka na niyang 0.5 plus 1, 1.5 plus 1.5, 3.0 volts. Which is equivalent doon sa ating given na VT. Ang VT mo talaga. So, yan ang ating complete example para sa resistors in series. Kung may question kayo, may di kayo naintindihan, lagay nyo sa comment section para pag-usapan natin at para mabigyan ng kalinawan. Hanggang dito muna, hanggang sa susunod nating video lesson. Sir Lupet, I'm out for now.